Okay, dito na po tayo mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa ko Pilipino. Ito na po ang pagpapalit ng liderato dyan sa Senate. Yan, palakpakan ho natin mga kababayan. Hindi naman ibig sabihin na hindi natin gusto si Tito Soto. Okay naman si Tito Soto, pero mas maganda pa rin na abogado ang nakaupo dyan bilang isang Senate President. Yan, palapakan natin. Alam niyo po mga kababayan, kung anong advantage sa abogado, ito kasi alam ang batas. Yun. Hindi porket ikaw ay mababatas, alam mo na ang batas. Di ba? Sabihin natin, lumikay, senador, congressman, magtapang-tapangan na dahil sila mababatas. Iba pa rin ang abogado dahil sila ay may karapatang mag-interpret kung anong ibig sabihin ng batas. Ya, di ba? Dito po mga kababayan magkahati ang mga tao dito. Tayo mga DDS, diehard Duterte supporter. Nasisiyahan tayo dahil makikita natin dito na pagdating sa impeachment, may patas. Patas. Yung bias, kunti na lang. Hindi naman ibig sabihin natin na talaga, may patas talaga, may bias din. Dahil alam mo, bakit bias? Unang-una pa lang, may mga senador na dyan dito sa kabila, alam mo natin yon. Yung mga diehard supporter din, di ba? Palakpakan natin sila mga kababayan. Pero ang kagandahan dito, makikita natin lahat ano talaga ang kanilang ginagawa. Pwede tayong mag-ingay dito, mali ito, tama ito. Pero mas maganda talaga na abogado ang makaupo dyan sa Senate as President, Senate President. Dahil kampante tayo na ito talaga ginagawa niya. Dahil pag halimbawa medyo malilito na sila, ma-research agad nila ito ang sang-ayon sa ito ang naayon sa konstitusyon, ito ang nasa batas, ito ang sundin natin. Tama. Hindi na pwede sundin ang litanya ni Madriaga, hindi na sundin ang litanya ni Trillanes, hindi na sundin ang gusto sa mga taong gusto lang matanggal si BP Sara, kundi kung ano talaga ang nasa batas, anong kasalanan niya, anong nalalabag niya sa batas. Dahil abogado na ang nakaupo. Di ba? Palakpakan natin mga kababayan. At dito po mga kababayan, bago tayo dito magpatuloy, kita-kita naman natin na andyan na si Senator Bato. Nagpakita na. Palakpakan natin mga kababayan. At nang siya'y nagpakita na, naku po, may umiiksi na. Naku, may umiiksi na mga kababayan. Hinaharang umano si Senator Bato, parang ayaw papasukin sa kanyang opisina. Saan ka pa nakakita na isang incumbent official ng ating bansa ay haharangin na makapasok sa kanyang tanggapan? Only in the Philippines. Ito po. Panoorin natin to kung sino itong pakana. Sino ang ginagamit sa paghaharang at sinong andyan? Bakit nangharang? Yan. Panoorin natin to mga kabayan. Who are in fact still inside the Senate, and what is their business here?
being here. No? Yes, that is With the. your, go ahead, Sorry, go ahead. I'm Senator. sorry, sir. No, Senator Bato was just raising his hand. I but was will- about to say, I don't think it was the sergeant at times who was preventing Yeah. Senator De Rosa. It was some elements from Yes. another agency, not the sergeant. I at agree, arms. Mr. President. That's why my statement is we will allow him to give a report based on the CCTV that he has examined as our. With your permission, Senator Soto, can we recognize Senator Bato Yeah, sure. before that- acting on your reservation? Right. Yeah, Thank thank you, Mr. President. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. Oo. Sino nga dyan? Si Antonio Trillanes. Mga kababayan, kahit alam naman natin na dating membro si Trillanes dyan sa Senado, dahil dati siyang senador. Pero ibig bang sabihin na pag pumunta ang isang senador dyan, dati hindi na siya incumbent. Former na lang siya. Yung ginagalang na lang siya dyan. Pero may unusual business kang gagawin. Pwede pala yun. So dito mga kababayan, sa pagpalit ng liderato, may nabuking. May nabuking na mga monkey business. Ibig sabihin, labas-pasok siya dyan. Magsusulo-sulo siya dyan sa mga gusto nilang sulusulan. Ito talaga, walang ibang ginagamit na dating politiko. Ito lang si Trillanes. Binansagat tong aso eh. Bakit ka mo? Paliwanag ko sa inyo bakit nagiging aso si Trillanes. Pinakain eh. Alam mo yung ugali sa aso? Papakainin mo, aalagaan mo. Babantayan ka na dyan. Babantayan ka na dyan. Kaya, bilang isang tao, mga kababayan, ako sa aking sarili, ako may ilagay dyan sa sitwasyon ni Trillanes. Hindi na ako magpapagamit. Saan na yung pagiging tao mo? Pag may makita tayong aso na pinakamabait, may aso pa may vlogger pa ko na may alaga siyang aso, na halos yung aso niya hindi na marunong tumahol dahil tinuruan niya magsasalita. Masasabi natin, ang bait-bait naman ni Tio Put, yung pangalan ng aso, si Tio, ang bait-bait naman, parang tao. Pero itong tao dito, na binabanggit dito si Senator Bato, nag-asal aso. Pero hindi yung asong mabait, yung asong ulol. hindi naman sa ayaw ko kay Trillanes. Sa pagkataon dito na Trillanes, wala naman sa itsura niya, ang mukhang mabait naman. Yun lang pag-ugali niya at sa kanyang ginagawa niya, hindi na tama eh. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Mr. President, dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. you gave me that Siya answer. ang nagkuha sa Yes. NBI na harangin ako dito. So with Bakit natin hayaan siya nandito yes, siya? with that clarification, is there any objection that we ask we will ask the NBI to leave except
for the person or people who assaulted you, because in my view, our legal should bring them for inquest because they were caught flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Yung nag-assault sa iyo hindi dapat pakawalan. Dapat dalhin sa for inquest, no? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Is there any objection? Mr. President, Yes, Mr. President, that Senator is, Soto first. I have no objection to the motion of Senator De La Rosa. As a matter of fact, I will probably support his motion, but parliamentary rules dictate that we settle first the Yes, previous yes, motion. yes. There is a Yes. pending motion kaya hindi Yes. pwedeng patungan ng lesser Yes. motion. Thank No? Thank you for that let's reminder. resolve first the motion of Senator Is- Jinggoy Estrada unless he wants to withdraw the motion. With Senator Pia Cayetano, is it on the same topic or a different topic? it's a continuation of the removal of the person. So I can wait until Yes, this let's motion is act resolved. first on that. Senator Estrada, may I ask if you can withdraw because I think mas urgent na umalis na muna yung mga NBI. Then we can have a short huddle with the Sergeant at Arms whether we will ask him to report here officially. Mr. President, Yes. if I may, Yes. sana bago sila paalisin, i-identify muna natin yung mga Exactly. nagharang sa akin at i-inquest natin. Yes. Kapailan natin ng kaso bago sila paalisin dito lahat. Ah, Dahil para tayong king queen dito. yes. Inassault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyari. Paalisin lang natin. We have to arrest them. Alam mo mga kababayan, ito ang nangyayari ngayon dyan sa Senate. Kung naalala niya, yung mga nakarang taon, yung mga quadcom pa. Di ba, yun ang kagawian din ni Trillanes, pasulpot din siya doon sa kamara. Ito talaga Trillanes, ito ang nangsusulsol dyan sa mga mambabatas. At kayo naman dyan na mga mambabatas, ito mga matitino huwag kayo magpasulsol. Ito naman din mga law enforcement, tulad nito mga NBI, ito mga sa mga investigative level na mga enforcement natin, huwag kayo magpasulsol. O baka napilitan lang kayo dahil nasa ilsang malita lang kayo nakalaan. Makapagtataka mga kababayan. Bakit itong isa sa pinakamalaking institusyon ng ating gobyerno, papasukan mo ng mafia? Ito ang masakit mga kababayan, di ba? Idaan lang natin to sa tawa-tawa, yung binigyan lang natin ng tawa na sound effect. Pero talagang hindi to nakakatawa itong mga nangyayari. Dahil kung naalala ninyo sa mga nakaraang taon, yung uso pa ang Quadcom, yun ang ginagawa ni Trillanes. Lagi siyang labas-pasok doon sa kamara. At hanggang ngayon, yun pa naman ang ginagawa niya dyan pala. Sabi dito ni Senator Bato, doon nakatambay sa library. So nakaabang siya. Alam mo natin, dati itong sundalo, dati itong senador, so may mga agent ito para sa mga surveillance, para sa mga information. So alam nila na pumasok si Senator Bato ngayon. Kaya nag-aabang sila. Wala naman silang arrest warrant, hindi nila mahuli. So ang ginagawa nila, hindi nila papasukin. Ina-assault nila itong senador. Tapos ang na-assault, dating senador, ito ang kasabwat sa mga NBI. Ganun na ba lang tayo kabastos? Na bigla na lang tayong pumasok sa hindi natin sariling pamamahay? Pamamahay ito nila
Kung tatandaan ninyo kahit sabihin natin, pumasok kayo sa isang pamamahay, lahat ng mga andyan sa pamamahay, membro ng pamamahay na yun, ikaw ay hindi ka membro sa pamamahay o dati kang membro dyan. Tapos yung existing na member, itong current na member, sasabihin mo na, huwag kang pumasok. Ikaw dyan na nagsabi dyan na huwag kang pumasok, binigyan ka na lang ng pribilehiyo dahil rinerespeto ka, tapos ikaw lang tao na pumasok dyan, inirespeto ka ng karamihan dyan, tapos ikaw pala ay walang respeto sa isa sa mga members sa pamilya dyan. Ano bang karapatan mo? Hmm? Ito mga kababayan, ganito lang ay ipapakita sa ating administrasyon ngayon na pwede na lamang harap-harapang bastusin. Kita naman natin dito mga kababayan na ito elected official, senador to. Ilang libong taong nagtitiwala dito. At basta-basta na lang binabastos. Paano na tayong parang dumilang ng kuko? Yun lang tayo kaliit, parang dumi ng kuko. Kaya tayong teresin. Ito na, senador pa. Paano na tayong ordinaryong Pilipino? Ganito ba ang sinasabi nilang pagpapahalaga para sa atin? Napakita naman nila, itong taong mga sabihin natin mga honorable, kagalang-galang, hindi nila man lang kayang igagalang. Ito na ba pagpapakita ng ating gobyerno? Sige, ito, pakita ko sa inyo. Mas malaki to sa'yo, kaya namin, ikaw pa kaya maliit ka. Kaya ito, hudyat ang pananakot para sa ating mga maliliit. Ano lang mga kababayan? Pag ganito magpatuloy, itong klase ng panggobyerno, na ganito naman ugali nila, magpapapasok sila na ibang elemento na kinakasangkapan nila para manakot ang mga tao mag-criticize sa kanilang maling ginagawa. Ano kaya ang kahinatnan sa ating bansa? Buti naman, itong pagkakataon dito sa pamumuno ni Attorney Cayetano, at pasalamat naman tayo rito na nagkaroon ng palitan dito sa liderato dito sa Senado. Hindi naman sa dati ko pa sinasabi ko pa sa una na hindi ko sinasabi na ayaw ko kay Soto, pero mas pabor ako dito kay Cayetano. At sa ganitong pagkakataon mga kababayan, bigyan lang natin pagkakataon itong liderato dito ni Cayetano kung ano ang progress dito, kung ano ang development, kung magkaroon ba ng, sa atin lang ayaw ko kasing sobrang hati yung Senado. Kaya yung may nagsabi, yung sinasabi na yung minority at saka majority, mas maganda yung minority dahil may pangbalansi ata. Totoo naman yun. Pero pag sobra naman ding, instead na ibabalanse mo lang yung bigat dito sa kabila, hihilahin mo. Pangit naman yun, di ba? Kung baga nasa isang bangka tayo, pag tumagilid yung bangka, tatawid ka sa kabila para magiging balanse. Pero pag tumagilid pa ganun, tapos hihilahin mo para tumaob, mali naman din yun. Diba? Inagay yung minority para pang balanse, hindi para tumaob. Kung natin dito ngayon sa pagpalit ng liderato dito sa Senado, may nasisiyahan at may nasasaktan. Kung natin sinong nasasaktan. Yung dito tayo sa patungkol sa impeachment, marami din kinabahan.
baka maudlot ang kanilang pakay. May namadali kasi. Portweed. Tapos ngayon, nagpalitan na, may portweed pa naman rin. Hindi man din i-erase. Portweed pa rin. Pero hindi ibig sabihin na mas lalong pinakamadaling panahon. Hindi. Agad. Hindi agad-agad. Pagkatapos ng proseso, isusunod mo na. Mas malaki yung advantage na abogado yung umupo. Dahil talagang may balanse. Dahil nakalibel sila kung ano ang nasa batas. Tulad ng mga abogado-abogaduhan lang, magtalino-talinuhan lang, pero palpak naman. Dito tayo sa kahit kunting gapang, pero may makita tayong progress. Bigyan natin pagkakataon ito si Cayetano, ngayong ano niya, siya na ang mamuno dyan. Sana may magandang kahinatnan, maraming gustong masolusyonan ang ating gobyerno na pagtuunan ng pansin maliban sa impeachment. Yun. At hanggang dito lang po. Ito po si Rene Baez. Salamat po. At hanggang sa muli nating pagkikita, hanggang sa upload ko ng video. At sana'y subscribe kayo kahit pa isa-isa lang at isang like. Masaya na si Rene Baez. Mabuhay ang Pilipinas.